Welcome to my podcast. My name is PJ Antiporda at samahan niyo ako and let's talk about life and how to get through it. This is my podcast, Paano Nga Ba? And today we are going to talk about paano nga ba tayo magiging productive during this pandemic. There are so many changes, napakaraming pagbabagong na idulot ng COVID-19 on how we approach life. Yung mga dating nakasanayan natin ay maaaring di na maging applicable in the future that we look forward to. During these extraordinary times, wala tayong choice but to accept the new normal. We need to adapt and learn new things para makasabay tayo sa mga pagbabagong ito. How are we spending our time during this quarantine? Physical distancing and self-isolation. Panay pa rin ba ang tulog natin o kaya ay ang panonood ng YouTube at Netflix o paglalaro ng video games? Buong maghapon at magdamag? It is very enjoyable. Enjoy naman talagang gawin ang mga yan. Pero aminin natin, nakakapagod din. Ang laging puro na lang hayahay. So, paano nga ba tayo magiging productive during this pandemic? Let's talk about food. Unahin na natin ang pagkain. Dahil unti-unti nang nagbubukas ang mga restaurants at mga food chains, maaari na tayong umorder at kumain sa labas or kaya magpa-deliver ng pagkain natin. But it will be very expensive. Pero masyadong magastos yan and it is still not safe outside. So most of the time pa rin ay sa bahay tayo kakain. So instead na mag-order, bakit hindi na lang natin pag-aralan ang pagluluto? There are so many websites sa panahong ito, maraming websites and videos ang pwede nating panoorin para matuto tayong magluto ng iba't ibang putahe and cuisines ng iba't ibang bansa. At dahil may step-by-step na illustrations na picture or video, ay mas madali nating masusundan ang mga bagong recipe na ito. By learning how to cook, you will be productive. May enjoy mo pa at ng buong family mo ang mga bago mong lutuin. You don't need to worry kung safe or malinis nga ba yung mga naihalo sa pagkain nyo dahil ikaw mismo ang nag-prepare nito. Clean, fresh and healthy. Malinis, masustansya at sariwa at syempre malaki ang matitipid mo kung sa bahay nyo mismo ginawa at niluto ang kakainin mo or pagsasalu-saluhan ng inyong buong pamilya. So, paano nga ba tayo magiging productive during this pandemic? We can't be eating all the time. Hindi naman pwedeng kain lang tayo ng kain kahit na gaano pa kasustansya at kasarap ang mga pagkain natin. Siyempre kailangan din natin ng exercise. Otherwise baka lumaki tayo ng sobra. Exercise helps us to lose weight by burning mostly fat and diet alone won't do that. Sa pamamagitan ng pag-exercise, it helps boost our metabolism and our immune system. Don't know where to start? Again, may mga websites and videos ng mga professional health enthusiasts ng kanilang mga routines that will help us achieve yung goal natin. Whether mag-build ng muscle, maintain our figure, or lose weight. There are also apps in iOS and Android. May mga apps na rin sa cellphones na pwede nating sundan para sa tamang pag-ehersisyo. It is not limited or di lang naman din limitado sa mga routines ang pag-exercise. Pwede rin sumayaw, magsumba at iba pa. Ang importante ay nagiging active tayo, nakakakilos at nai-stretch ang ating mga kalamnan. There are so many health benefits. Maraming health benefits din ang pag-exercise or anumang form ng ehersisyo ang napili natin. It helps prevent or manage many health problems, gaya na lang ng high blood pressure and diabetes. It also improves our mood. Nakakatanggal ito ng depression and anxiety. Kaya napaka-importante na nag-exercise tayo lalo na sa panahong ito. #challenge accepted. Pwede rin nating i-challenge yung mga kapamilya at kaibigan natin para sabay-sabay tayong maging healthy. And this is another way para connected tayo sa isa't isa kahit physically distant tayo from one another. So, paano nga ba tayo magiging productive during this pandemic? If you have kids at home, lalo na at sarado ang mga schools ngayon, to keep our kids entertained, let us join them sa fun-filled DIY or do-it-yourself activities.
By this, sa pamamagitan nito, di lang nakapokus sa mga chikiting sa panonood lang ng TV, paglalaro ng games at paghawak sa mga gadgets nila. In simple or sa mga simpleng activities gaya ng gamit lang ang papel or cardboard or anumang mga bagay sa loob ng tahanan natin na maaaring nating gamitin para sa pag-aaral at paglalaro nila. Kids can enjoy while learning. Playing is one of the main ways para matuto at ma-develop ang mga bata. And because it's fun, children often become very interested in what they are doing. I have two boys, a 6-year-old and a 3-year-old. One of their favorite activities is when we make toys out of delivery boxes na meron sa bahay. Yung iba ginagawa naming buildings or castles, armors or shields, robots and soldiers, or letters or numbers, at marami pang iba. Through this activity, they develop motor and social skills as well as enhancing their creativity and imagination. And these are the things at syempre ito yung mga bagay na mananatili sa mga alaala nila as they grow up. Isang magandang activity ito para meron kayong bonding ng inyong mga anak. We can also involve them. Pwede rin natin silang isali sa mga pagluluto, pag-exercise at pagsasayaw na pinag-aaralan natin. O kaya naman ay habang kinukumpuni natin yung mga bagay-bagay sa loob ng bahay. It helps build self-worth sa mga bata by giving them a sense of their own abilities and to feel good about themselves. So paano nga ba tayo magiging productive during this pandemic? Napakabilis na pagbabago ang naidulot ng pandemic na ito. We are accelerating into the digital economy earlier than we have imagined. Yung mga akala natin 10 years pa mangyayari in terms of man's digital goals is being realized right now. There is no way or magiging napakahirap sa atin kung hindi tayo sasabay sa flow ng digital environment and society. Whether we like it or not, we need to learn and adapt new ways sa trabaho, negosyo at pag-aaral. Yung mga skill sets natin 3 months ago may become obsolete pagbalik natin sa trabaho dahil nga sa sobrang naging bilis ng epekto ng teknolohiya during this pandemic. It also altered the ways sa mga employer sa paghahanap at pamimili ng mga potential na candidate na merong skills na hinahanap nila. This is why kaya instead na matulog tayo ng sobra-sobra sa oras, manood ng mga palabas na walang maidadagdag sa ating karunungan, gamitin natin ito upang mag-aral ng mga online courses. I saw this last time, napabalita nga sa CNN Philippines ang isa nating kababayan na nagtapos ng 20 online courses from top global universities in a span of 1 month. Naging goal kasi niya ang makatapos ng isang course kada araw. At ang maganda dito, ang mga courses na ito ay walang subscription fee, as most of them ay free. So let's continue to enhance ang ating knowledge, i-update yung mga skill set natin at maging handa tayo sa mga pagbabagong ating kakaharapin pagkatapos ng pandemic na ito. So paano nga ba tayo magiging productive during this pandemic? This pandemic has affected us financially. Marami sa atin ang nabawasan ng sahod, mga hindi napasweldo o worse nawalan ng trabaho ng tuluyan. Pero kesa malungkot at magmukmok sa panahong ito, use this time or gamitin natin ang pagkakataon para kumita ng pera. In this digital age sa panahong ito, napakarami ng ways to earn a living in the comfort of our houses and online. Pero syempre hindi naman parang magic kikita ka na agad. You need some time para makapag-set up and it takes a lot of patience. Ang importante masimulan mo ito. If you have a cellphone, kung may cellphone ka at may camera, pwede kang magsimula ng YouTube channel. Kapag napansin na yung channel mo at meron ka ng at least 1,000 subscribers, pwede mo na itong maging source ng income. What will be your content? Ano naman ang magiging content mo? If you became passionate on learning how to cook na sinasabi natin kanina, or gusto mong ibahagi yung mga natutunan mo sa pagluluto, you can start from there. And who knows, baka marami kang ma-inspire at ikaw ang maging bagong YouTube sensation. Natatakot ka na baka wala namang manood. Paano mo naman malalaman kung hindi mo sisimulan? And if you are a gamer, kung ang hilig mo naman ay paglalaro ng video games,
You can also earn by just doing that. Naglalaro ka na ng paborito mong games, kumikita ka pa. All you have to do is to stream yung sarili mo at yung games na nilalaro mo sa Twitch, for example. At kung magaling ka sa games, you can also join competitions na magbibigay sa'yo ng mga malalaking premyo. How about podcasts? O kaya naman gaya nitong podcast na ito. If you like to talk and share your thoughts, kung mahilig kang magbahagi ng iyong mga nalalaman, mag-share ng iyong mga kwento for others to hear your voice, makipagkwentuhan or gumawa ng mga iba't ibang content. All you need is your cellphone para i-record mo ang boses mo. Or kaya be a freelancer, create a blog, write an ebook, sell online, became a virtual assistant. Sa dami-dami ng mga bagay na pwede mong gawin. Because of this digital age and thanks to the internet, there are endless ways to make extra income online. So, paano nga ba tayo magiging productive during this pandemic? Learn new things. Make sure to be healthy and physically ready as we live side by side with this virus. Spend more bonding times with your kids. Hone and update your skills and find new ways to earn money in this digital age. Napakarami pang bagay ang maaari nating sabihin at napakarami pang paraan ang maaari nating gawin. But above all, always seek and ask guidance from God. Sabi nga sa Proverbs, tayong mga tao ang gumagawa ng plano mula sa ating mga puso. Pero si Lord pa rin ang magdadirect ng ating mga steps na ating tatahakin. Salamat for joining my podcast. I hope you learned something and I hope you enjoy listening to it. Let me know your thoughts and I hope to see you again on our next episode. So this is Paano Nga Ba with PJ Andy Porda, signing off and saying, God bless us all.